Sa mga panahong may kalamidad ay nauuso ang hashtag na nasaan ang Pangulo, lalo na kung hindi mahagilap o hindi nagpaparamdam ang Pangulo. Subalit, datapwat noong April 2, 2024 ay iba ang aking natanong. Saan napunta si Senator Raffy Tulfo? Kaya naman siya ay aking hinanap at nahagilap ko nga sa pagdinig ng Committee on Health and Demography kasama si Senator Bongo. Sa opening statement pa lamang ni Senator Raffy Tulfo ay nagpamalas agad ng kanyang kabagsikan ng kastiguin niya ang mga taga-DSWD na resource persons dahil late daw sila ng 15 minutes at di umano ay 10:30 pa lang daw ay nandoon na siya para isagawa ang hearing. Ibig sabihin, galit si Senator Raffy Tulfo sa mga taong late. Pero nasa 1.5 oras pa lamang ang nakakalipas pagkatapos niyang mang-akusa na naman ng walang ebidensya sa mga doktor na meron silang ginagawang kabulastugan dahil bakit daw branded ang kanilang nirereseta o binibigay na gamot sa mga pasyente na mga pobre, naghihikaw sa buhay, maliliit nating mga kababayan o mga walang poses sa halip na generic daw sana ang ibigay dahil mas mura ang mga ito. Sinagot-sagot naman ni Secretary Herbosa ang Senador Tulfo. Tila napikon na naman ang senador at sinabihan pa na ang Secretary ng Department of Health ay ipinanganak siya kahapon kung ipagpipilitan niyang walang kukus-pukus na ginagawa ang mga doktor upang paboran ang branded na gamot. Pero balik tayo sa nasa 1.5 oras pa lang ang nakakalipas ay tila baga nagmamadali na ang senador na trabahador na pinapasahuran ng taong bayan na umalis sa pagdinig na iyan. At nang pinako-comment siya ni Senador Bongo para sa hindi pagsusuot ng panty at bra ng mga kababaihan ay tila baga ngising aso ang ating senador at trabahador na pinapasahuran ng taong bayan at ang tanging na isagot niya lamang ay no comment. Sa unang bahagi ng video na ito ay nasabi ko na napatanong ako saan napunta si Senador Raffy Tulfo. Kaya naman hinanap ko siya dahil bilang trabahador ko ay dapat nagtatrabaho siya para hindi sayang ang ipinasasahod ko, di ba? Ako ay nabulaga at ako ay natulala. Tinigilan ko ang aking hininga at napabuntong hininga sa aking mga nakita. Aba, ang trabahador kong senador nandun na sa kanyang programa sa TV at radyo. Nagpunta na sa kanyang pangalawang trabaho. Ninakawan na ako ng lintik na trabahador ko. Nag-undertime na naman ang aking pinasasahurang senador. Kaya dito ko napagtanto na tama talaga ang sinabi ni Atty. Claire Castro. Pag nanakaw sa taong bayan ang ginagawa ni Senador Raffy Tulfo dahil hindi patapos ang office hours ay nasa programa na niya ito. At alam natin na ang pag-host niya sa programa niya ay pinapractice niya ang kanyang profession. Bawal ito sa ating batas. So, ano ba ang sabi ng batas? Prohibited Acts and Transactions, Section 7 of A 6713. Engage in the private practice of their profession unless authorized by the Constitution or law, provided that such practice will not conflict or tend to conflict with their official functions. Pinapractice ito during office hours, Thursdays and Fridays na dapat ay nakalaan sa pagtatrabaho bilang public servant. Ano nga ba sabi natin? Nandoon siya sa kanyang programa, Huwebes, Biyernes, at patuloy na nag-host at patuloy na kumikita. Marami namang politiko talaga ang nagnanakaw ng oras ng gobyerno. At ang nakakatuya pa dito ay robbery in broad daylight. Matagal nang harap-harapang ninakawan ng oras ang taong bayan. Tapos yung oras na ninakaw ninyo ay pinagkakakitaan nyo pa. At ang palusutin nyo ay ang proceeds di umano ay napupunta sa charity. Pero di ba inamin mo sa interview sa ABS-CBN na yung portion na kinikita ng videos ninyo ay ginagamit yung pampamilya para sa inyong personal na pangangailangan? Kung magkano ang napupunta sa charities, operating expenses, at sa inyong bulsa? Pakiramdam ko tuloy na isahan na naman ako ng aking pinapasahod na senador.
Pakiramdam ko tuloy ay naisahan na naman ako ng pinapasahod kong trabahador. At ang masaklap pa ay kapag pinuna ko ang kanyang kamalian, ay ako pa ang kakasuhan, ang saklap naman ng aking life. Di ba kanina sa umpisa galit na galit ang Senador Tulfo dahil late ang mga taga-DSWD ng 15 minuto? Papaano ba yan, Sir Rapi? Halos 6 na oras yung pagdinigo, yung iniwan mong senador nagtrabaho, nasa 4 na oras ang ninakaw mo sa aming mga employer mo. So, paano to? Galit ka sa late ng 15 minuto pero yung undertime mo 4 na oras oh. So, ibabawas ba yan sa sahod mo bilang senador? At, ang malala, ay April 3, 2024, nasa programa na naman niya siya. Aba matindi, panibagong pagnanakaw na naman sa mga nagpapasahod sa kanya. Kung dati Huwebes at Biyernes lang lumalabas sa kanyang programa, ngayon naman, aba, araw-araw na yata. Senador Raffy Tulfo, ano na? Ano ba, Sir Raffy? Pababa na ba ng pababa ang views at kitahan? Dahil parami na ng parami ang natatauhan. Balita ko, binanatan ka daw ng isang parasa. Paano ba yan? Hindi mo magagamit sa kanya ang linya mong "What have you done in your life?" Siya ay naging alkalde ng lungsod ng Ginhulngan, Negros Oriental mula 1986 hanggang 1988. Katulong nakalihim ng kagawaran ng reformang pansakahan mula 1988 hanggang 1989. Katulong na direktor na may ranggo ng katulong ng kalihim ng Municipal Telephone Program ng Department of Transportation and Communications mula 1989 hanggang 1992 at pinuno ng DOTC Action Center mula 1989 hanggang 1992. Nahalal siya bilang miyembro ng House of Representatives mula 1998 hanggang 2007. Bilang representative, siya ay chairman ng Special Committee on Food Security mula 1998 hanggang 2001. Chairman ng Committee on Transportation and Communications mula 2001 hanggang 2007. Vice Chair ng Committee on Franchises mula 1998 hanggang 2007. Nagsilbi rin siya bilang Undersecretary ng Department of Labor and Employment bago itinalaga bilang Undersecretary ng Presidential Legislative Liaison Office. Ayan. Kaya wag na wag mong itatanong sa kanya na "What have you done in your life?" Sir Rapi, dahil masasaktan ka at mapapahiya ka lang. Alam ko na panood nyo na ito pero naaaliw ako kaya walang makakapigil sa akin at aking ipi-play. Sayonara, mag-comment, mag-like, mag-subscribe at pag-share ang video para mas marami pang Tulfo fanatics ang makapanood at kumulo ang dugo. Oh. Anong masasabi natin, paring Ado, dito sa pagkakabrat at pag-iinarte nitong isang senador na ito? Ano masasabi mo? Yan ang hindi ko maintindihan sa ating mga mambabatas. No? Mambubutas. Parang patay na ang statesmanship. Patay na ang parliamentary spirit. Alam mo itong tao na ito? Wala tayong hearing na hindi nakita ang palaban. Si Cynthia Villar, pinatulan. Si Pia Cayetano, pinatulan. Ha? Si Nancy Binay, pinatulan. Oo. Ha? Oo. At ito na naman si Ginoong Bato de la Rosa. At hindi pa natin malalaman kung sino-sino pa in the future ang papatulan nito sa pag-iinarte nitong tao na ito. Paring Ado, ano It masasabi? might be a personal choice on his part. Pero pag ako senador, at may programa ako sa YouTube o biski sa radyo, siguro hindi na muna ako magpuprograma. Kasi yung hearing niya, nag-i-extend dun sa media. That brings us to the issue of conflict of interest. Mayroong isang instance, dito kay yung director ba or supervisor ng PUBG na in-interview niya. Sa ano yun? Tinatakot niya. Sa labas. In-interview niya sa radio program niya. Since ayaw dahil naghintay pa ng do signal. Siyempre may amo yun yung secretary. Yes. Sir, hindi mo lang. Sabi niya, sige. Magpapile ako ng resolusyon, iko-contempt kita. Sa Senate, iko-contempt kita. Ikaw ang personalistahan ko, sabi pa niya. Radio program yan. Pare, ginagamit ko yung radio program mo para kumalap ka ng maraming pera sa YouTube. Pinapapopular mo yung And that's conflict of interest when you use your influence and power as senador para takutin mo yung mga you're using your power to enhance your career as an announcer. Well, you have a monetary consideration. Well, you have a monetary consideration. Kasi tuwing nag-action ka, nagtutulpo ka, gumagana yung YouTube yung metro mo. Tapos gagamitin mo yung pagkasenador mo para takutin ito, para makakuha ka pa ng ibang mga information.